With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because as given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because as given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done. Thank you, Jesus. For us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks to God. His love. I say, Jesus, for your goodness. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Tunay po na ang pasasalamat at pagpupuri ay tayong sa iyo naman po, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay nagising ngayong umaga na may saglay na kalakasan at kapahingahang buhat sa iyo, Diyos. Yes, Lord. Salamat din, Panginoon, sa muling pagkakataon na kami po ay narito para, hindi lamang po, Panginoon, para mag-enjoy, Panginoon, sa aming pong pagpasyal sa lugar na ito, Panginoon. Kundi, narito po kami, Panginoon, para mas ma-develop, Panginoon, ang aming pong buhay, ang aming pong spiritual, yung aming pong mga kaalaman, Panginoon, na buhat sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ikalawang parte, Panginoon, ng aming pong pag-aaral, Panginoon. Amen. Na kung saan ay ikaw, Diyos, ay nasa amin na, Panginoon. Yes. At salamat din, Panginoon, dahil sa iyong mga lingkod na narito, Panginoon, na patuloy kong nasa, Panginoon, na mas mapalalim pa po namin, Panginoon, ang aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Sa iyong mga tinawag, Panginoon. Nawa po, Panginoon, sa aming pong pag-aaral, sa aming mga lesson pang tatalakayin, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon. Ito po ay magsilbing lakas po namin sa aming paglilingkod. At ito po ay mas magbibigay ng development, Panginoon, sa buhay po namin, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa matagumpay na operasyon ni Kuya Juancho, Panginoon. Salamat din, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na pinanampalatayanan higit sa lahat ni Kuya Juancho, Panginoon, na ikaw ang kanyang kagalingan, Panginoon. At ibibigay mo po sa kanyang katuli ang kalakasan buhat sa iyo, Diyos. Kaya salamat, Panginoon. Sa umagang ito, tayo po namin binibigay ang pinakamataas na papuri, patuloy at hati sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pinagpalang umaga, mga kabiyaya. Amen. We are Charito. Amen. Marius. We are Macarius. Amen. Ako'y natutuwa sa ating pong pinag-aaralan. May magandang balita na ating narinig sa matagumpay na operasyon ni Kuya Wancho. Tapos kanina, si Cyril ay may padala daw sa kanya ng Blessing. ayuda. Di ba? At tayo daw ay ititreat mamaya ni Pastor Cyril. Diba? Purihin ng Panginoon. Lord. At talagang nakita po natin na akin lang natin. Hindi natin kailangang hindi natin kailangang kumbisihin ang ating sarili. Paniwalaan natin ideklara kung ano yung sinabi ng Biblia para sa atin. Yun ang gagawin ng Diyos. I am what the Bible says. Okay, please, Pastor Sam, pagka po may sita sa Bible, kayo na pong bumasa. Medyo nagpupwersa po ang aking ano. Pero nandito na po tayo sa part 2. Ang series po natin ay I am what the Bible says I am series part 2. So ngayon po, sisimulan na po natin. Tayo po ay handa nang makinig, mag-aral. So ngayon po, renew your mind and agree with God. I am what the Bible says I am. Sa ganitong paraan, binabago natin ang ating kaisipan at iniaayon natin ang kaisipan natin sa kaisipan ng Diyos. Laging tandaan, ang Biblia po ay salita ng Diyos at kaisipan ng Diyos na nakasulat. So, balikan natin. Sandali po. So, yun po. Ngayon po ay kung nang nakaraan pong pag-aaral natin kahapon ay meron tayong 10 pag-aaral patungkol po sa I am series. Ngayon naman po isang uli. I am series uli po. So, sabay-sabay po natin basahin. Number 11, begin. I am anointed. Next. I am untouchable in Christ. Lahat po tayo magbasa po. Number 11, again. I am anointed. Number 12. I am untouchable in Christ. Number 13. I am inseparable from Christ. Number 14. I am an ambassador of Christ. Number 15. I am an heir of God and co-heirs with Christ. Number 16. I am a priest of God. Number 17. I am redeemed from the Number 18. and seated in Christ in heavenly realms. Number 19. I am complete in Christ. Number 20. I am a winner. Amen. So yan po. Bigyan po natin ng pag-aaral ang bawat kataga natin pong binanggit at sinambit at binasa. So sa unang bahaging 10 puntos na dapat ay sang-ayunan natin ayon sa sinabi ng Biblia patungkol sa atin. Hindi naman po tayo dapat kumontra dahil ito'y sinabi ng Biblia para sa atin. Ang Diyos po ang may sabi nito para sa atin. Kaya dapat nating kumbinsihin ang ating sarili at paniwalaan ito at tanggapin sapagkat ito'y sinabi ng Diyos para sa atin. Balikan lang po natin yung pinag-aralan natin kahapon. I am perfectly loved by God. I am completely forgiven. I am righteous and holy like God. I am a child of God. I am a new person inside. I am blessed. I am Charito. I am rich. I am healed. And I am like Christ. Okay, dadako na po tayo sa pinakamalagang bahagi. Number 1. I am anointed. Baguhin ang ating kaisipan, paniwalaan na tayo o ikaw ay anointed. Are you anointed? Amen. We are anointed and I am anointed. So, marami po nananalangin. Marami po nagsasabi, Lord, please anoint your word. May narinig na po kayo ganun? Lord, please anoint your word.
Meron pong sabi na pagpalain po tayo ng sabi dito, may mga nananalangin po na Lord, pagpalain niyo po ang inyong mga salita. Dapat po bang ipanalangin na pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita? Pinagpala na. Malimit po siguro, hindi tayo nagiging aware. Siguro, minsan, narinig natin, hindi na lang natin pinapasin, tama bang panalangin na, Lord, please anoint your word. Parang meron something na hindi dapat binabanggit na please anoint your word. Kasi ang salita ng Diyos, pinagpala na niya yan. Yes. Amen? Pastor Sam, ibasa po. Ano po? 2 Timothy 3:16. Dito na. Yan. Ayan. Ang lahat ng kasulatan ay nasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa mga kamalian, sa pagtutuwid ng likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Yun. 2 Timothy 3:16, don't pray, Lord, please anoint your word. Dahil ang lahat ng kasulatan ay kinasihan na ng Diyos. Sabi dito, kapakipakinabang sa pagtuturo sa katotohanan. Sa ibang salin po, magagamit sa pagtuturo sa katotohanan. Ang salita ng Diyos ay inspired at anointed na. Bakit mo hihilingin sa Diyos na ikaw ay anoint kung naniniwala kang ikaw ay anointed na? Even you, ikaw ay anointed na. Pastor, ano po ang tamang panalangin? Ito po ang tamang panalangin. Lord, I thank you that your word is anointed. Thank you that you have anointed me to preach your word. I declare it in Jesus' name. Yan po ang tamang panalangin sa tuwing tayo gagamit ng salita ng Panginoon. Hindi po yung nakasanayan nating panalangin at maling panalangin. So, I thank you that your word is anointed. Thank you that you have anointed me to preach your word. I declare it in Jesus' name. Amen. Pastor Sam, again. 2 Corinthians 1:21. 2 Corinthians 1:21. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us. He anointed us. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us. Ibig sabihin, dahil kay Kristo, at dahil ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay anointed na. Are you in Christ? Amen. Ikaw ay anointed. I am always anointed. Kapag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay anointed. Ang problema dito ay may mga tao na inuunawa ang salita ng Diyos sa paraan ng kanilang pakiramdam. Kung gano'n ang salita ng Diyos ay nasa awa ng iyong pakiramdam at mas naging superior ang iyong pakiramdam kaysa salita ng Diyos. Mayroon mga simbahan na ang pamantayan nila ng anointing ay makikita at nararamdaman. O kumilos po ang Banal na Espiritu. Iba ang kilos ng Banal na Espiritu. Parang ikinukumpara mo nung nakaraan kaysa ngayon na parang iba ang kilos ng Holy Spirit. Nabubuwal, nanginginig, bumubula ang bibig, naging speaking in tongues, anointed na daw. Diba? Para bang dati hindi naman nabubuwal, hindi naman nanginginig, hindi naman nagbubula ang bibig. Parang iba ang kilos ng anointing kahapon kaysa ngayon. Ganun ba ang pakiramdam? Ganun po ba natin makikita na ang anointing po ay nagbabago? Kapag ang pastor ay hindi humihiyaw, hindi nanggigigil, Hindi anointed. hindi daw anointed. Pero kapag daw ang pastor ay talagang may interaction, may gesture, Merong ano. mataas ang boses, mababa ang boses,
parang high po si pastor ngayon ha. Parang iba ang dating ni pastor Anointed ngayon. na anointed ngayon na. Iba ang anointing niya ngayon kisa dati. So, mali ang ganitong uri ng pagkaunawa patungkol po sa anointing. Ano po ba ang ibig sabihin ng anoint? Meron pong pagpapaliwanag patungkol po doon sa word na anoint. Pinagpala. Ano po ibig sabihin ng anoint? Sa Greek word po, ang tawag po dyan ay kreo. Kreo. Ang ibig po sabihin sa wikang English is to consecrate to a religious or minister office, and that is the meaning of anoint. Ibig sabihin, to consecrate to a religious or minister office. Ang turo ng Biblia ay tayo ay iniligtas para maglingkod. Office, okay. Katulad po ng fivefold ministry. We have apostle, prophet, evangelist, teacher, and pastor. Pero, nag-i-exist pa po ba ang apostol sa panahon natin? Si Pablo na kami. Yes. Si Pablo ang huling apostol, pero sa ngayon po, may nakiklaim pa rin na apostol sila. Marami. Diba? What is the meaning of apostle? Ang ibig sabihin ng apostol is, nakita niya eye to eye si Jesus, and that is the meaning of apostle. Title ng apostle. Ngayon, title. Kaya kapag may gumagamit ng title ng apostol, medyo there's something na hindi ko masabi na mali po siya, no? But there is something controversies. Kasi po, ang pagkaunawa ko patungkol sa apostol is, ang huling naging apostol ay si Apostol Paul, at ang ibig sabihin po ng apostol ay eye to eye, nakita niya si Jesus. Yun po ang ibig sabihin ng apostol. So yung fivefold ministry, apostol, evangelist, prophet, teacher, and pastor. Wala na successor yan, wala na, no? Wala. Hindi kaya mga pastor. Pero, you're a pastor, and you're also, Your gifts. there is one office. Yung limang yan. Gawain po yan lahat ng pastor. Yeah. If you're a pastor, you're apostle. If you're a pastor, you're evangelist. If you're a pastor, You're a teacher. you're a teacher also. There is one office sa panahon po natin ngayon. Kaya, inanoint ka eh. Lahat magagawa. Lahat kaya mong gawin yung fivefold ministry na yun. At tawag po dito, consecrate to a religious or ministry office. Exercise. Okay? So, yan po ay, tayo po ay tinawag para maglingkod. We are saved to serve. Yan po yung naging title po na. Naging title na rin po namin nung aming anniversary. Naging title na po namin yan. We are saved to serve. Dapat maintindihan ng mga mananampalataya, hindi lang sila dapat basta naligtas, kundi dapat sila ay nasa paglilingkod. Pastor Samboy, ibasa. Efeso chapter 2 verse 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at ang pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa mang gawin natin. Yun. So yan po, Ephesians chapter 2 verse 10. Isa pa sa malinaw na paglilingkod ng mga Kristiyano ay ang pagiging saserdote. Ano po ibig sabihin ng saserdote? Priestly ministry. Priestly ministry, ang term po ng iba dyan, yung pagiging saserdote. Again, Pastor Sam, pakibasa po. Ephesians chapter 2 verse 9. First Peter. 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who pulled you out of
darkness into His wonderful light. Okay, so na-highlight po doon, kung pasin po kami, kulay po yung royal priesthood. Tawag po dyan sa ating kapanahonan is priestly minister. So ang tawag po dyan ay high priest. Priest o high priest. Royal priesthood. Ang tawag po dyan. So si Jesus ang ating punong saserdote. Tayo naman ang mga saserdote. Again, we are always anointed because we have a priestly office in Christ. In Christ, we are a royal priesthood. And that is the word. Si Jesus po ang high priest, tayo naman po ay mga priest. So tawag po dyan, we are always anointed because we have a priestly office in Christ. Because in Christ, we are a royal priesthood. And that is the word, I am anointed. Kaya kung naiintindihan natin ang kahulugan kung paano ka in-anoint ng Diyos, pwede mong sabihin, pwede mong angkinin, I am always anointed. In Christ, I am anointed. Hindi ka kaya naging anointed dahil magaling kang manalangin. Hindi ka kaya naging anointed dahil magaling kang mag-preach. Hindi ka kaya ginawang anointed o tinawag kang anointed dahil nanginginig ka pag ikaw ay nagpipreach. You are always anointed dahil ikaw ay in-anoint na ng Diyos. Amen? Amen. Number 2, I am anointed. Number 1. Number 2, pakibasa ng malakas, sabay-sabay, 1, 2, 3, begin. I am untouchable in Christ. I am untouchable in Christ. Paniwalaan, baguhin, sa iyong kaisipan, ikaw ay hindi maaaring kantiin at saktan ng dyablo. Hindi ka pwedeng saktan because we are untouchable in Christ. I am an untouchable in Christ. Kaya tuwing ako po aalis po aking asawa, aalis po aking mga anak, lagi ko pong i-declare ito, you are an untouchable in Christ. We are an untouchable in Christ. Saan man tayo pumunta? Saan man tayo pumunta? Alam niyo po ba, maaaring pwedeng maraming hindi magandang mangyari, pero hindi nangyari. Why? Dahil hawak tayo ng Panginoon. We are an untouchable in Christ. Hindi tayo kayang kantiin ng kaaway. 1 John 5:18. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng dyablo. 1 John 5:18. Hindi sila maaaring galawin ng dyablo. I am an untouchable in Christ. Again, ang matandang tipan ay anino at simbolo ng mga tunay na bagay na ang katuparan ay na kay Kristo. Lumang tipan, lumang kasunduan ay anino at simbolo ng mga tunay na bagay na ang katuparan ay na kay Kristo. Colossians chapter 2:17. Pastor Sam. Colossians chapter 2 verse 17. Ang mga itayan nyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng. Amen. Again, Hebrews chapter 10 verse 1. Hebrews chapter 10 verse 1. Ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal ng mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taon-taon. Okay. Ang kautusan, referring to Old Testament. Ang kautusan is referring to Old Covenant. Ay anino, shadow. Anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taon-taon. Kasi nung araw, panahon ng Old Testament, para mabayaran ang kanilang kasalanan at sila'y maging matuwid sa harap ng Diyos,
kailangan nilang magpatay ng kordero taon-taon para sa kabayaran ng kanilang kasalanan. Pero ito po'y winakasan na. Tinapos na ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang Old Covenant o ang Old Testament is a shadow. Sa panahon ni Moses, ng gabi bago siya umalis, ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto, inutusan sila ng Panginoong Diyos na magpatay ng isang kordero na walang kapintasan. Ano ibig sabihin nun? Ihawin ang laman nito at kainin kasama ng mapait na gulay at tinapay na walang libadura. Ang dugo ng kordero ay kailangang ipahid sa hamba ng pinto, sa itaas at sa dalawang gilid nito. Dahil sa gabing iyon, ang anghel ng kamatayan ay dadaan sa lupain. Pamilyar po tayo sa istorya nito. Meron pong nangyari na ang walang bahid sa hamba ng pinto na dugo kapag nakita ng espiritu ng mamumuksa ay mamamatay. Pero sabi niya kay Moses sa lahat ng mga Israelita, magpatay ng kordero at kainin ang laman ng kordero at ang dugo ay ipahid sa pinto ng hamba. Sa Exodus chapter 12:13, dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong titirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Noong dumaan ng anghel ng kamatayan, ang lahat ng bahay na may bahay na dugo ng kordero ay nilampasan ng anghel na walang namatay sa bahay na yon. Listen, please. Listen. Makinig. Kung ito'y nangyari sa ilalim ng lumang kasunduan, kung ito'y nangyari sa Old Testament, kung ito'y nangyari sa Law o sa Old Covenant, sa pamamagitan lamang ng simbolo, lalo't higit ang katunayan nito sa bagong kasunduan, New Covenant, New Testament. Sa mas mainam na kasunduan, ang tawag po'y Better Covenant. Hebrews chapter 8 verse 6. Pastor Francis, pakibasa. Ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Dahil siya ay tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti, sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mas mainam na pangako. Iyon. Sa pamamagitan, hindi ng anino o hindi sa pamamagitan ng simbolo, kundi ng tunay na dugo ng kordero ng Diyos. Walang iba kundi ang dugo ng Panginoong Hesus na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen. Kung may kapangyarihan ang dugo ng kordero na nasa hamba ng pinto ay lumampas ang kamatayan, how much more ang dugo na nag-cover sa atin? Walang iba kundi ang dugo ng Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Revelation 12:11, Pastor Francis. Revelations 12:11, nagtagumpay ang mga ito laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos at buong puso nilang inialay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Amen. Ano po ang ibig sabihin niyan? Bukod sa tayo ay nasa ilalim ng proteksyon ng dugo ni Kristo, tayo rin ay selyado ng banal na Espiritu. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay nasa ilalim ng proteksyon ng dugo ni Kristo. Tayo rin ay selyado ng banal na Espiritu. Kaya tama po na sabihin natin, I am an untouchable in Christ. Why? Dahil tayo po'y nasa ilalim ng proteksyon ng dugo ni Kristo at tayo rin ay selyado ng banal na Espiritu. Sino ang makagagawa? Sabi ng Roma 8:31, kung ang Diyos ay panig sa akin, sino ang laban sa akin? Amen? Napakasarap ang tinin ang mga talatang ito. Pastor Francis, again, Ephesians chapter 4:30. Ephesians chapter 4 verse 30.
At huwag ninyong saktan ng kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Amen. So, ang banal na Espiritu po'y napipighati. Ang banal na Espiritu ay nasasaktan. Ang banal na Espiritu ay nahahapis. Kaya, sabi dito, huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ay tatak ng Diyos sa inyo. Ito po'y dapat na laging makita sa atin. Ayon sa kapangyarihan ng Diyos, hindi kayang buksan ng dyablo ang sinelyuhan ng Diyos. Amen? Amen. Again, Pastor Francis. Revelation 3:7. Revelations 3:7, isulat mo sa anghel ng iglesia ng Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan, ang may hawak ng susing David, walang makakapagsara ng anumang binubuksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sinasarahan niya. Amen. 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 So, number 1, I am anointed. Number 2, I am an untouchable in Christ. Number 3, sabay-sabay sambitin, malakas, 1, 2, 3, begin. I am inseparable from Christ. I am inseparable from Christ. Tanggapin, paniwalaan na hindi tayo mawawalay kay Kristo. Hindi tayo pwedeng iwalay kay Kristo. Hindi tayo maaalis sa koneksyon natin kay Kristo. Again, Pastor Francis, Roma 8:35. Romans 8:35-39, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighataan, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyong buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi sa lahat ng mga ito tayo lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya sa pagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataas-taasan o ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Hallelujah. I am inseparable from Christ. Walang makapaghihiwalay sa akin. Amen. Naalala ko po yung talakayan natin. Mamaya po, meron po ako sasabihin sa inyo bago po ito matapos. Again, Pastor Francis, malakas-lakas ang boses mo. John 10:27-28. John chapter 10 verse 27-28, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Amen! Hallelujah! Sarap! Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni numan. I am inseparable from Christ. Tayo noon ay may free will. Ginamit mo ang iyong free will at ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus. Sinuko mo na ang iyong free will ng sabi ng sandaling iyon. Again, Galatians 2:20, Pastor Francis. Galatians chapter 2 verse 20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghahandog ng kanyang sarili para sa akin. Amen. Ibig sabihin, nung tumanggap tayo sa Panginoon, lahat po ba tayo tumanggap sa Panginoon? Amen. Ba kayo hindi pa tumanggap? Ibig sabihin, nung tumanggap tayo sa Panginoon, sabi ni Apostol Pablo sa iglesia ng taga-Galacia, hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. So, sarap. Amen? Napakasarap. Si Kristo na ba nabubuhay sa atin? Walang dahilan. Amen. Mawalay. Hallelujah. Hindi tayo mawalay. Glory to God.
Mula sa pagkaalipin ng kasalanan, ikaw ay naging alipin ng katwiran. Amen? Amen. Romans 6:17-18. Tandaan niyo po yung mga talatang yan. Napakasarap. Romans 6:17-18, Pastor Francis. Romans 6, chapter 16, verse 18. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taus-pusong sumusunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin ng katuwiran. Yun. Ayan, buhay ngayon. Ang tanong, sino ang ating katuwiran? Si Jesus, ang ating Panginoon, ang ating katuwiran. Ang tanong, meron bang sariling kalooban ng alipin? Ang tanong po kanina, sino ang ating katuwiran? Sabi natin si Jesus. Why? Dahil tayo ay alipin na ng katuwiran. So sino ang ating katuwiran? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, inaakin natin, sinasabi natin, tayo ay alipin ng Panginoong Hesus, right? Tayo po ay alipin ng katuwiran, amen? Ang tanong, mayroon bang sariling kalooban ng alipin? Wala. Hindi ba't ang kalooban ng alipin ay kung ano ang kalooban ng kanyang Panginoon? Amen? Hindi tayo maaagaw ni numan sa kamay ni Kristo. Hindi tayo maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Ang tanong ito po, para maagaw ang nasa kamay ng Diyos, kailangan may mas malakas na puwersa ang umagaw sa kamay ng Diyos. Ang tanong ko po, may mas lalakas pa po ba sa Diyos? Sabi ng Panginoon, tayo po'y nasa kanyang mga kamay. Ay sabi na, meron po sabi na, paano po yun tumalon sa kamay? Aba, ang tanong ko dyan ay, mas makapangyarihan pa siya sa Diyos. Nakatalon siya sa kamay ng Diyos. Saka ang tanong pa eh, may balak ba kayang tumalon sa kamay ng Diyos? Ayun, meron pa ba tayong planong tumalon? Dahil tayo nasa kamay na ng Diyos. Kaya sabi niyo ito, I am inseparable from Christ. Hindi tayo maagaw, hindi tayo Ang assurance. Amen. Ito po ay kaya lamang binabanggit natin at pinapakita dahil binibigyan lang po ng malalim na aral, ito pong ating pinag-uusapan, I am inseparable from Christ. Hindi tayo maaagaw sa kamay ng Diyos. Meron bang mas malakas pa sa kamay ng Diyos? Meron pa bang mas malakas sa Diyos? Wala na. Wala na. Again, sabay-sabay basahin ng malakas. 1, 2, 3, begin. The Father is greater than all, greater than the devil, even greater than you. No one can snatch us out of the Father's hands. The Father is greater than all, greater than the devil, even greater than you. No one can snatch us out of the Father's hand. Dahil tayo nasa kamay ng Diyos, pumanatag ka, magtiwala ka, maniwala ka, hindi ka maano. Amen? Hallelujah. I am inseparable from Christ. Pastor, paano po? Katulad po ni, may mga bagay po na minsan dumadating sa punto na tayo po ay hindi maiwasan. Katulad na nangyari kay Pariwan. Masasabi ba natin na hindi siya iningatan ng Diyos? Dahil siya na-operahan? Hindi ba pwedeng maghimala ang Diyos na hindi na siya operahan? May mga bagay minsan na pinapahintulutan ng Diyos, pero ipinrovide na ng Diyos ang lahat ng bagay para sa ikasasaayos ng mabuti. Amen? Nanalangin po tayo na operahan po ng maayos at ngayon po ay nagpapalakas na si Pariwancho. Amen? Marami pa. At minsan, ang mga tao po ay kulang sa kaalaman sapagkat minsan kapag sila nakakaranas ng kakaibang hindi pangkaraniwan at hindi nila gusto, ang sisisihin na yung Diyos. Nakakalungkot dahil hindi nila pa naiintindihan ang sinabi ng Biblia. I am inseparable from Christ. Number 4. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, begin. I am ambassador of Christ. I am an ambassador of Christ. Paniwalaan, tanggapin, ikaw ay kinatawan ni Kristo. Si Kristo sa kanyang physical anyo ay wala na sa mundong ito. Pero ang kanyang spiritual na presensya
ay nananatili. Bagamat kasama natin ang Banal na Espiritu, tayo ang kanyang kinatawan. Tayo ang kanyang kinatawan. Sorry po, mamaya na po. Nari na po. Video call pa nga. Uncle! Mamaya po, maya-maya lang po, nasa meeting lang po ako. Ay, sige, gawin. Oo, mamaya po, tatawag po ako sa inyo. Sige, gawin. Opo. Okay. Ano kaya ba yan? Chosan. Ipapadala ko, ipapadala sa'yo. Oh, sarap naman. Yeah. Okay. So, I am an ambassador of Christ. Okay. Pastor Francis, 2 Corinthians 5:20. 2 Corinthians chapter 5 verse 20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Okay. Ano ang gawain ng isang kinatawan ng isang bansa? Siya ay authorized na makipag-transact representing his country. Ang diin sa pangangaral dapat ay wala sa kasalanan, hindi nasa kapatawaran. Pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng mga tao sa krus sa pamamagitan ng pagbububo ng dugo ni Kristo. Ang mensahe ay pinatawad ka na ng Diyos, tanggapin mo si Kristo at makipagkasundo ka sa Diyos. Isang bagay pa patungkol sa mga ambasador sa panahon ng giyera, bago bombahin ng isang bansa ang kalaban nitong bansa, tinitiyak nito na nailigtas na muna ang kanilang ambasador. Bawat bansa, ang ating bansa Pilipinas, sa lahat ng bansa sa buong mundo ay may kinatawan. At kung meron mang giyera doon sa lugar na yon, unang-unang ililigtas ay ang ating ambasador. Kapag nairadyo na sa kanila na ligtas na ang ambasador, maaari nang ihulog ang bomba, maaari nang ibuhos ang bomba. Sa huling panahon, ihuhulog ng Panginoon ang bomba sa mundong ito. Iyon na po yung tinatawag na tribulation. Pero bago po yun mangyari, kailangan munang kunin ang kanyang mga anak. Kailangan munang dagitin ang mga ambasador. Tayo po ba'y ambasador ni Kristo? Amen. Amen. Sa huling panahon, meron pong tinatawag na 7 trumpets, 7 bowls of wrath. Yan po ay nasa Revelation chapter 6. Yan ay bubuo. Iyan ang ibubuhos, ang galit ng Diyos. Pero bago po yun, may 7 trompeta na maririnig sa buong mundo. Lahat po yan ay nakasulat. At ang pampito po ay, ang isa pang pito ay yung 7 mangkok ng puot ng Diyos. Sa Revelation chapter 16, larawan ng galit at parusa ng Diyos sa mundo na tumanggi sa tawag ng biyaya at pagpapatawad. So yun po nakalagay sa Revelation chapter 16, ay ito po ay parusa ng Diyos doon sa mga tumanggi sa Kanya. Kaya salamat po, hindi natin tinanggihan ang alok ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya hindi tayo kasama sa parusa at galit ng Panginoon. Ang mga selyo ay bubuksan. Ang trumpeta ay bubuksan o hihipan. Ang mga mangkok ay ibubuhos sa 7 taong kapighatian ng mundo. Bago ito mangyari, kukunin muna ng Diyos ang kanyang mga anak. Ito'y tinatawag na rapture. Sa 1 Thessalonians chapter 4, 16 to 28. And 1 Thessalonians chapter 5, verse 9. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang katunayan na hindi po tayo kasali sa puot ng Diyos. Tayo ay pinili ng Diyos
Sabi dito, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ang kanyang puot, kundi upang iligtas. Tandaan niyo po yan na hindi mo tayo kasali. Kaya tayo po, bago dumating yung bomba, hello, sir. Maya-maya po, nagdi-discuss lang po kami. Mamaya po, tatawag po kami sa inyo, sir. Salamat po. Maraming ano ah. Maraming interruption ah. Okay. Continuous. So, this is called rapture. At alam ko pong ano na po tayo dito? Well-oriented na po tayo pagdating po sa rapture. Ano po? So, naiintindihan na po natin ang ibig sabihin po ng rapture. So, ang sabi po doon sa pang-apat, I am an ambassador of Christ. Because you are ambassador of Christ, we are ambassador of Christ, hindi tayo kasama sa puot ng Diyos. Number 5. Sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, begin. I am an heir of God and co-heir with Christ. I am an heir of God and co-heir with Christ. Tayo po ay tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Tayo po ba ay tagapagmana ng Diyos? Nakasama ni Kristo. Ibig sabihin, kung ikaw ay tagapagmana ng Diyos, abay di mayaman. Amen. Amen. May mamanahin. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya po yung sinabi sa John 1:12, ang sino mang tumanggap at manalig sa kanya, binigyan ng karapatan. Ito po yun. Yung karapatan. Yung karapatan, ito na yun. Yung mamanahin natin. Kaya kapag wala tayong karapatan, wala na yung mamanahin. Di ba? Kaya kapag ang isang ama ay mayroong semi pagpapala at kung siya ikukunin ng Panginoon, yung kanyang mga pinundar, ibibigay niya sa kanyang mga anak. Yun po ang ibig sabihin yun. Nasa Galatia 3:29 yan. Opo. So yun. So sabi ng Roma 8:16 and 17, Pastor Francis. Romans chapter 8 verse 16 to 17, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y may mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, maliwanag po, ang sinasabi po dito, Roma 8:16, 17, ang Espiritu nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Amen. Meron pa ang basta ito eh. Oo. Kung So, nagpagkalap si Kristo, kasama ang mga pangangailangan. Yun. So, sabi mo dito, kung wala kang mamanahin sa iyong magulang, huwag mag-alala. Huwag masiraan ang loob. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, siguradong meron kang mamanahin sa kabilang buwan. Amen. Ay, ano, magagawa natin. So, wala naman eh. So, huwag tayong mawala ng pag-asa. Pagpunta natin ng langit, lahat ng ating pagpapagal, sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58, ang alam nating hindi nasasayang ang lahat ng ating ginawang paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. May mamanahin po tayo. Amen? Galatians chapter 4, verse 6 to 7, Pastor Francis. Galatians chapter 4 verse 6 to 7. At dahil kayo mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kaniyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama. Ama ko, ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin, at kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. Hallelujah! Glory to God! I am an heir of God and co-heir with Christ. Amen! Pumalakpak nga po mga tagapagmana ng Diyos. Amen! Number 6. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, begin.
I am a habitation of God. I am a habitation of God. Baguhin ang kaisipan at paniwalaan mong ikaw ay tahanan ng Diyos. Parang may color niya siya. Yes. Parang I am a new habitation of God. A new habitation. Okay. Wala. Yung new na wala. Ano? Okay. So sa matandang tipan, ang tabernakulo, tabernacle. Alam niyo na po yung tabernacle, yung dating templo na pinagawa ng bahay-sambahan ay may tatlong bahagi. Yung word na tinatawag na outer court, pakikita ko po sa inyo, pero i-discussin ko muna po. Outer court, middle court, and inner court. So outer, middle, and inner court. Pag sinabing inner court, middle court, it is holy place, and yun namang inner court po ay the most holy place. Look at the screen. Ayan o. Medyo malabo lang po, pero yun po ibig sabihin yan. Bakit po may Ark of the Covenant? Nandun po yan sa Holy of Holies, the most holy place, yung pong Holy of Holies. Ang presensya ng Diyos ay nasa innermost court, the most holy place, yung presence ng God. Makikita sa loob ng the most holy place ang Ark of the Covenant na nagre-represent ng presensya ng Diyos. Yun po yan po yun. Ngayon naman, ano ang connection nito sa atin? Ngayon tayo po ay na kay Kristo dahil tayo po ay nasa bagong kasunduan, dati tayo ay nasa lumang kasunduan pero ngayon po ay nasa bagong kasunduan na ano naman po ang representation nito para sa atin na ngayon po ay tayo ay nasa bagong tipan na. Sa ating pagkatao, katulad ng tabernakulo, mayroong tatlong bahagi. Sa atin po, meron po tayong tatlong bahagi. Meron tayong spirit, soul, and body. Like outer court, middle court, and innermost court. And that is the most holy place. Again, Pastor Francis, ready ka na? First Thessalonians 5:23. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Iyon. So ipakikita ko po, inihanda po natin ano po at saan po natin pwedeng ihambing katulad ng larawan kanina sa ating kapanahunan at sa ating sarili. Ito po yon. Ang ating katawan ay tinatawag, yung ating body ay outer court. Yung ating katawang ito ay outer court. Next naman po, ang ating soul ay ang middle court. Ibig sabihin, yung holy place, yung ating pong kaluluwa. And, yun naman po, pangatlo, ang spirit, ang innermost court. And that is the most holy place. Spirit, soul, and body. Ang ating espiritu po, ang ating katawan ay outer court. Ang ating soul ay ang middle court, which is holy place. At ang ating namang spirit, ang innermost court, the most holy place. Nang ikaw ay born again, ang na-born again sa iyo ay hindi ang iyong katawan, hindi rin ang iyong soul, kundi ang na-born again sa iyo ay ang iyong spirit. Sabi ng John chapter 3 verse 6, Pastor. John chapter 3 verse 6, ang taong ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Okay. So pansinin po, ang capital E ng espiritu referring to Spirit of God at ang espiritu doon sa baba ay small letter E, yun po ay ang espiritu ng tao. Nang born again ang iyong espiritu, ito ay ginawang matuwid at banal katulad ng Diyos. Pastor Francis.
Ephesians chapter 4 verse 24, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid na at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Amen. Ang Diyos ay hindi maaaring tumira sa iyong katawan. Again, ang perpektong Diyos ay hindi maaaring tumira sa hindi perpektong katawan. Hindi rin titira ang perpektong Diyos sa iyong sa hindi perpektong kaluluwa. Ito'y binubuo ng isip, damdamin, at kalooban. Again, ang tanging parte ng iyong pagkatao na ginawang perpekto, matuwid, banal, ay ang iyong espiritu. Kaya dito nakatira ang Diyos. Nasa loob ng iyong born-again spirit ang binhi ng Diyos. 1 John 3:9, Pastor Francis. 1 John chapter 3 verse 9, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ikaw, Parang hindi 1 John 3:9 yan. Sa lahat ng yan. 24. ay sorry, bakit nga ganun? 24. 24, o nga, 24 na. Hindi na. Oo nga, no? Bakit 1 John 3:9, pero 24 natin ako. Sorry. 1 John 3:24. Okay po. Medyo hindi lang natin na-edit, ano. So, pero nandun naman yung verse. Okay. So, ikaw ay naging bahagi ng banal ng kalikasan ng Diyos. Ang tawag po doon ay divine nature. Divine nature. Again, Pastor Francis. 2 Peter chapter 1 verse 4, sa parang ito ay binigyan niya tayo ng dakila at napakahalagang pangakong upang makaiwas kayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Ang tawag po doon ay divine nature. Kala ko divine mercy. Divine mercy. So, si Jesus at ang Ama ay nakatira sa loob natin. Listen, si Jesus at ang Ama nakatira sa ating kaloob-looban, sa ating espiritu. John 14:23, saan po yung nakalagay? John 14:23. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin at tumutupad sa aking salita, iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Kaya si Jesus at ang Ama nasa sa atin. Ulitin ko po, si Jesus at ang Ama nakatira sa atin. Kaya ang atin po pinag-aaralan pang-anim ay I am a habitation of God. I am a new habitation of God. So, ang banal na espiritu ay nasa loob natin. Pastor Francis. 1 Corinthians chapter 6 verse 19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Yun. Hindi na pala iyo. Hindi na. Binili. Hindi na. Okay? So, kaya po paalala sa atin na sabi dito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyong pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Kaya, ang tanong po dito, nauunawaan ba natin kung ano ang meron sa loob ng iyong born-again spirit? Ang nasa loob ng iyong born-again spirit, nakatira ang Ama, nakatira si Jesus sa iyong born-again spirit. I am a new habitation of God. There is no way. So, nasa loob ng iyong born-again spirit, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. So, naging tatlo na. Nananahan sa iyo ang Ama, nananahan sa iyo ang Anak, at nananahan sa iyong born-again spirit, ang Banal na Spirit.
there is no way our limited mind can fully understand the magnitude of this truth. This is really amazing. Ang tawag po dyan is amazing. Hindi po maintindihan at maunawaan ng marami, pero yun po ang totoo. Ang sino mang na kay Kristo, nasa kanya ang Ama, nasa kanya ang Anak, nasa kanya ang banal na Espiritu. I am a new habitation of God. We become powerful o powerhouse. I am what the Bible say I am. I am a new habitation of God. Kailangang matutunan natin kung paano ipamuhay ang espiritual na presensya ng Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu at dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan ayon sa John 4:24. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang naririnig ko ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin. So number 7, sabay-sabay ba? Yes, sir. Itong bagay na ito na dinidiscuss ni Sir, kung i-connect natin, makikita natin, ay lalong pinalakas ng Diyos yung ating major doctrine. Statement. Ano ba yung ating number 8 sa book 1 in major doctrine? Major doctrine. Sige. In book 1, ang bagong pagkatao. Dapat ang ating pagkatao, alam natin na tayo, we are a new habitation of God. Dito tayo lalakad na maayos kapag naintindihan natin ito Kaya napakaganda nito ang ano. Amen. Amen. Yan yun. Nasa number 8 ito. ng ating yan yun. Lumalawak yung ating pagtingin. Number 8 pala yun. Number 8. Book 1, number 8. New creation. Amen. Okay, so number 7, continue. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, begin. I am redeemed by I am redeemed from the curse. Baguhin, paniwalaan, ikaw ay pinalaya ng sumpa. Isumpa ng kahirapan, sumpa ng karamdaman. From yan, From the curse. I'm sorry. I am redeemed from the curse. Sorry. Hindi nga po nakasulat din Pero bakit pa nandun yung bayan? Nangyayari tayo muna tinubos na pa. Pastor Francis, Galatians chapter 3. Galatians chapter 3:13-14. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy, ginawan ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus, at sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Amen. Inako ni Jesus ang sumpa na dapat pareho sa atin upang tayo ay mapalaya sa sumpa at mapagpala ng Diyos. Hindi darating ang pagpapala hanggat hindi umaalis ang sumpa. Katulad ng gabi, hindi nananatili ang dilim. Katulad ng liwanag, matagal, sabi po dito, matagal na pinagharian ng kadiliman ng sumpa ang sangkatauhan. Pero nung si Jesus ay namatay sa krus, pinawi niya ang sumpa. No, hindi na naman nakalagay yung A, ano? Pinawi niya ang sumpa. Umalis na ang dilim. Dumating na ang liwanag. At tayo'y nasa liwanag From na. darkness to light. From darkness to light. I am redeemed from the curse. Sa mga matataas na gusali ay mayroong mga inilagay na lightning rod. Sa mga tower, meron na tawag na lightning rod. Ano po ang purpose noon? Ito ay kinakabit upang akitin ng kidlat sa kanya upang, sabi dito, sa kanya upang huwag nang tumama saan man o kanino man at makapinsala. Ang lightning rod ay protection sa anumang pinsala na maaaring idulot ng kidlat sa buong gusali. Noong si Jesus ay nakapako sa krus,
siya ay nagmistulang lightning rod. Sa kanya tumama ang kidlat at galit ng Diyos sa kasalanan. Sa krus, si Jesus ay naging kasalanan. 2 Corinthians 15:21, 5:21, Pastor Francis. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Listen, hindi po lahat ng, ito po, medyo may danger po itong translation na ito. Itong ginamit pong translation na ito, kung babalikan po natin yung translation in the Greek at saka po sa New King James Version, siya itinuring na kasalanan, hindi ho makasalanan. Itinuring. Look at the translation. This is translation, weak translation ang tawag po dito. Kaya mag-ingat po kayo sa paggamit. Hindi ko na po iniba kasi gusto ko pong ipakita po sa inyo na ang translation ito ay mali. Error. Ang makikita po natin sa original translation, lalo na sa New King James Version, siya ay itinuring na kasalanan. Dahil kung ibig po sabihin, kung itinuring siyang makasalanan, diyan po, hindi po natin masyadong napapansin itong mga translation na ito. So, mag-ingat po tayo sa mga translation na ating kinukuha sapagkat ito po ay error or weak translation. Hindi ko na po ito binago, pero ang nakalagay po sa original translation is siya po ay ginawang o naging kasalanan. Sa halip na ito'y tumama sa atin, ito'y tumama kay Jesus. Dahil dito, naubos na ang galit ng Diyos sa kasalanan, kaya hindi na galit ang Diyos sa atin. Ano ibig po sabihin? Sinipsip ng dugo ang katawan ni Kristo Jesus ang lahat ng sumpang dala ng kasalanan, kasama na si Jess na kalagay. Kukulangan yun. Yes, nakatig niyan. Amayan, hindi. Amayan na yung sukin. Kulang na yun, sorry. Patay na lang maglagay. Kristo Diyos. Okay, sinipsip ng dugo ang katawan ni Kristo Jesus ang lahat ng sumpang dala ng kasalanan, kasama ng galit ng Diyos. Meaning, hindi na po galit ang Diyos sa tao. Lalo't hindi na galit ang Diyos sa kanyang mga anak. Tuwang-tuwa na ang Diyos sa atin. Amen? Natutuwa na ang Diyos sa iyo dahil kay Kristo. Ano ang sumpa ng kautusan? Sabi sa Deuteronomy 28, andun yung sumpa ng kahirapan at karamdaman. Kapag ikaw ay sumunod, ikaw ay pagpapalain. Kapag ikaw ay sumuway, ikaw ay susumpain. Nasa Old Covenant po ito. Sa bagsak na kalagayan ng tao bilang makasalanan, wala tayong kakayanang masunod ng buo ang hinihingi ng kautusan. Kaya sumpa ang naghihintay sa atin. Sabi ng James 2:10, Pastor. James chapter 2 verse 10, ang lumalabag sa isang utos kahit tumutupad sa iba pa ay lumalabag sa buong kautusan. Yan. Dito pumapasok ang mabuting balita ng biyaya ng Diyos. Ang hindi natin nagawa at hindi natin kayang magawa, ginawa ni Kristo alang-alang sa atin. Amen. Hindi natin kaya. Sa bagsak na kalagayan natin, sa limitadong buhay natin, sa limitadong kaalaman natin at lakas, ang hindi natin nagawa, si Kristo ang gumawa para sa atin. Pastor Francis. Roma chapter 8 verse 3 to 4, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Amen. Purihin ang Panginoon. Yan po ang malinaw na konfirmasyon na pumasok po ang mabuting balita ng biyaya ng Diyos dahil ang hindi natin nagawa at ang hindi natin nakaya, ginawa at kinaya ni Kristo alang-alang sa atin. Lahat ito ay naganap sa krus ng Kalbaryo. Sa krus, Jesus ay naging handog
sa kasalanan. Again, Pastor Francis. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Again, with translation na naman. Siya ay itinuring na makasalanan na naman. So, hindi ho siya makasalanan. Wala po siyang kasalanan. Kaya sabi ko, hindi nagkasala si Kristo. Kung hindi nagkasala si Kristo, pero bakit naging makasalanan? Napansin nyo? Di, parang kung unawayan mo naman pare, parang itinuring ang makasalanan eh. Tinuring. Ibig sabihin, hindi talaga sa term, hindi talaga siya makasalanan kasi kaya lang siya itinuring ng makasalanan kasi ang binibiti talaga yung makasalanan eh. Tama. Kaya kung isipin mo kung kuhat ng unawayan din, parang kaya siya itinuring sa makasalanan, ang ibinibiti sa puno kahoy talaga makasalanan. Yes. Kaya parang sa akin parang ayos nila. Okay. Pero kaya ko naman nabanggit, nakita ko doon sa original translation na si Jesus ay walang kasalanan. Wala kaya talaga. lang itinuri siyang kasalanan. Yun po yung nakalagay sa original translation. Pero sa panahon natin ngayon, Sa NIV ba? Sa NIV get agad natin. Hindi na salin. Sa NIV. NIV ba yan? NIV. Ayo, ganyan nga sa NIV. NIV. Nabibit ko sa atin eh. Oo. Pero pag alam mo ang history ng puno, okay yan. Oo, kasi talagang kasi Get din natin. Oo, kasi Kaya ako binabanggit ito, kaya ako binigay ko sa inyo kasi po, Merong grupo na pinainit. yes, so, at saka at least, well-known tayo doon sa original translation, kung saan siya galing. kasi alam naman natin talaga siya walang kasalanan eh. Yes. Yun naman ang malinaw na medyo. Kaya lang dyan, talaga itinuring sa makasalanan kasi kaya. Ang binibiti talaga yung makasalanan. Oo, parang yun ang pinapano. Sinumpa. Oo, sinumpa. Okay. So, John 19:30, Pastor. John chapter 19 verse 30, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Okay. So, pinalaya ka na sa sumpa ng kahirapan. Pinalaya ka na sa sumpa ng karamdaman. 2 Corinthians 8:9. Ang pagsunod ni Kristo ay ang naging ating pagsunod. Kaya po sabi po dito, gumuhit ka ng linya ng paghihiwalay sa laman ng lahi ng iyong kamag-anakan, lahat ng minanang sakit ay putol na. Kaya napakahalaga po nung yung deliverance. Deliverance. Yung minanang sakit, nananalay kayo yun Dumadalo yun. Kaya hanggat hindi natin pinapuputol, nandun pa rin yung sumpa. Pero dahil kay Kristo, lahat ng sumpa, ng sakit, yung kahirapan ng ating mga ninuno, putol na yun. Kaya ngayon ay mayaman na tayo. Amen? Kung ang ating mga ninuno ay hirap at hirap at hirap, ngayon hindi na. Tayo'y mayaman na. Amen? Natapos na ang sumpa ng kahirapan sa ating lahi. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya pwede mo nang ideklara, mula sa iyo, ang magiging lahi mo ay lahi na ng pinagpala. Amen. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya sabihin mo sa kahirapan at karamdaman, umalis kayo sa aking lahi, Break na tayo. umalis kayo sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking anak, at sa aking kapwa-buhay. Because I am redeemed from the curse. Amen? Let's go. Amen? Palakpakan ulit natin ang Panginoon. Hallelujah. Number 8. Pangalawa sa kahulihan. Pangatlo sa kahulihan. I am seated. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, begin. I am seated with Christ in the heavenly realm. I am seated with Christ in the heavenly realms. Tanggapin, paniwalaan, ikaw at ako ay nakaupong kasama ni Kristo sa sangkalangitan. Amen. Pinaupo, nakasama ni Kristo. Pilipos 2:6, Pastor.
Ephesians. Ephesians chapter 2 verse 6. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Amen. Ephesians chapter 2, 1 and 20. 1:20-21. Ephesians chapter 1 verse 20 to 21. Ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Amen. Hallelujah. So, si Kristo'y nakaupo sa kanan ng Diyos. Ito'y upuan ng pinakamataas na kapangyarihan at kapamahalaan. Sino ang nasa kalangitan? Si Kristo. Si Kristo. Sino ang mga narito na pinaghaharian ni Kristo? Tayo. Ephesians chapter 6 verse 12. Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Amen. Mga nasa heavenly realms ay spiritual force of evil. Ibig sabihin, si Kristo Jesus ay nakaupo sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan sa sangkalangitan. Tayo ay nakaupong kasama ni Kristo Jesus sa upuan ng kapangyarihan at kapamahalaan laban sa puwersa ng kasamaan. Ibig sabihin, we are seated with Christ above the rulers, the authorities, the powers, and the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Amen. Tayo po ay nakaupo. I am seated with Christ in the heavenly realms. Kaya wala nang kapangyarihan sa atin dahil tayo'y kasamang pinaupo ni Kristo. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya na natin paalisin ang anumang masamang espiritu. Kasi we have the power. Amen. We have the power in the name of Jesus. Amen. 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 Hindi na tayo dapat matakot na labanan. Sabi ng Panginoon, labanan yung diablo at lalayo ko niya kayo. Amen? Number 9. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, begin. I am complete in Christ. I am complete in Christ. Hindi ka na kulang. At hindi ka na kulang-kulang. You are complete in Christ. Paniwalaan at tanggapin. Dahil kay Kristo, ikaw ay kumpleto. Pastor Francis. Colossians chapter 2 verse 9 to 10. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao, kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Again, verse 10. Kaya't nalubos ang inyong buhay. Kaya't nalubos ang inyong buhay. Sabi sa wikang Ingles, complete. Yung word po na nalubos, ang ibig po sabihin niyan ay complete. At ang ibig po sabihin ng complete, sa Greek word po, ang ibig po sabihin ng complete ay pleroo. Pleroo. Literally complete. Hindi huikos. And not lacking anything. Accomplish. At kung katulad ng isang nililok na kahoy, will furnace. Tapos na. Pleroo. Complete. We are pleroo. We are pleroo. We are complete. Amen? Ano po ang sabi ng Psalms 23 verse 1, Pastor Francis? Psalms chapter 23 verse 1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Amen. I am complete in Christ. I am complete. Dahil si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Sabi ng iba, hindi ka pa kumpleto dahil wala ka pang asawa. O may asawa ka nga, wala ka pang anak.
Sabi naman ng iba, hindi ka pa kumpleto, wala ka pong bahay. Walang sino mang tao o anumang bagay na maaari makakumpleto ng iyong buhay maliban kay Kristo. Amen. Ang mabuting pastol, dahil kay Kristo, ikaw ay kumpleto. John 10:11. Pastor. John chapter 10 verse 11, Ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen. Dahil ang Panginoon ang ating pastol, ipinuprovide niya lahat ng ating kailangan. Kaya, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kaya be sure. Amen. Amen. I am complete in Christ. Amen. Kay Kristo, ikaw ay plero. Kahit anong ilagay sa tao, o kahit anong ilagay ng tao sa kanyang buhay, Baka huwiyos pa tayo rito. Hindi ba plero? kahit anong ilagay ng tao sa kanyang buhay, hanggat wala si Kristo, kulang. Amen? Magkaroon ka man ng magandang bahay, magkaroon ka man ng magandang trabaho, magkaroon ka man ng magandang sasakyan, o maraming sasakyan, maraming pera, kung wala si Kristo, kulang. Binabalik ko lang yung isang salita, yung turo ni Bishop, ni ang ating, si Pastor naman, kakalimutan ko. Yung ating book 1, 2, 3. Bob Martin. Ang nangyayari kung minsan ay nasa huwiyos tayo kahit dapat nasa plero na eh. Huwiyos, still bata. Lagi naroon ng knowledge. Yung pala sabi mo? Oo, huwiyos yan. Yan yung dalawa eh. Huwiyos and plero o na inupuan natin. Dapat nandiyan tayo na nag-upgrade yung ating wisdom, yung ating knowledge. Kaya ganda na ating ako huwiyos. Wala na. Ay, naralato dyan ngayon. Okay. So yun po, napakaganda, no? So kapag si Kristo na may nasa iyong buhay, wala nang kulang. Kompleto na. Lero na. The Bible say I am complete, I am plero. Kaya pag ikaw ay kumpleto, diyan papasok yung ikaw ay kontento. Yes! Tama! Walang kulang eh. Yes! Kasi yung wala ka pa, yung wala ka pa, yung wala ka pa, kontento ka panatag ka dahil alam mo ibibigay sa iyo ng Diyos. Yes. Amen. And last but not the least, kahuli-hulihan, sabay-sabay basahin ng malakas dahil ito'y ginawa na ng Diyos sa atin. Sabay-sabay, 1, 2, 3, begin. I am a winner. I am a winner. Tanggapin at paniwalaan, ikaw ay panalo. You are not a loser. You are a winner. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. I am a winner. You are not a loser. Kaya nga sabi po dito, walang anak ng Diyos na talunan. Okay. May papasok ulit ako. Sige po. In book 1, anong lesson 10 natin? Ano natin lesson 10? Ha? Matagumpay. Winner. Ay, matagumpay. Ay, matagumpay. Matagumpay na buhay. I am a winner. The same nga ito eh, no? Connected ito sa ating book. Exam. Amen. Exam pala ito. Exam. Tingnan mo kayo nito lahat. Okay. So ang biyaya ng Diyos ay sapat para matapos natin ang laban ng buhay na ito. Amen. Sapat ang biyaya ng Diyos. Hanggang sa huli-hulihang yugto ng ating buhay, hindi kulang ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay sapat para matapos natin ang buhay na ibinigay niya sa atin dito sa mundo. Amen? Sabi ng Proverbs 24:16, Pastor. Proverbs chapter 24 verse 16, sapagkat siya'y makatatayong muli, mabuwal man sa ng 7 ulit, ngunit ang masama ay dagling nababagsak sa panahon ng kahirapan. Okay. Isang plan. Mariso ka lang. Pitong mel. Ay, tigil pala. Piyanin mo po. Oh, hallelujah. Ang tunay na anak ng Diyos
ay babalik muli sa Diyos. Bagamat kung minsan ay parang naligaw at natangay ng kamunduhan. Alalahanin po natin ang alibugang anak. Bumalik po siya. Alam niyo po ang isa sa pinakamagandang representasyon ng the prodigal son? Yan ang pila, oo. Yan. Alam niyo po ang isa sa manifestation po ng the prodigal son? Ang prodigal son daw po ay nagre-represent ng mga hintil. Ang mga hintil po ay umalis, nagkanya-kanya ng lakad, pero nung bumalik, niyakap siya uli ng Panginoon. At yung panganay na anak ay nagre-represent sa mga Jews, mga Israel. Nasabi ng Israel Kami ang tunay. Ako ang nanatili sa iyo. Ako ang naglingkod sa iyo. Yan ang Israel. Pero yung alibugang anak, kinuha niya lahat, umalis, nagliwaliw, nagpasaya nung maubos. Bumalik sa Ama. At ng pagbalik, Anong binigay na ako? yan. Uya. Sinuutan ng sinsin. Panyapa. Nilagyan ng balabal at nilagyan ng panyapak. Pinagpatay pa ng kapoy. Yun. Hallelujah. Pinagparty. Pinagpapit pa. Pinagbunyi pa. At katunayan siya'y tagapagmanang muli. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpak ng Panginoon. Kahit agad. Amen. So yan po, history po yan. Sa Luke chapter 15 po yan, 17 to 24. The prodigal son story. Sigurado ako, kapag tunay na anak ng Diyos, babalik at babalik yan sa Panginoon. Remember? Lahat naman siguro tayo nakaranas. Lahat tayo nakaranas na minsan panlalamig, magamat minsan hindi obvious. Pero deep inside, in your heart, in my heart, in our heart, minsan hindi natin maamin. Talagang malamig tayo. Pero hindi na nanatili yung lamig na yun. Babalik at babalik tayo para tayo uminit sa Panginoon. Remember, pare ko siya. Ang lamig yan. Pagbalik kasama pa si Brother Alvin. Oh, di ba? Oh, di ba? Pare Macho. Ikaw. Lahat tayo. Bumalik, pero pagbalik natin, sabi ng Panginoon kay Peter, pagbalik mo, Pakanin mo. pakanin mo. Amen. Hallelujah. Amen. Kasi anak ka ng Diyos. Kaya kayo ay aalis, siguro dahil pagbalik may dala kayo. Kasi sa akin, maraming yung bit-bit. Oh. Hallelujah. So, hindi mo kayang talunin ang biyaya ng Diyos. Sapat ang biyaya ng Diyos. Amen. Kung ikaw man ay nagkataon talagang hindi hinihingi ng pagkakataon, minsan ikaw inaalis dahil sa mga sitwasyon, pero naniniwala ko hindi ka mananatili dyan kapag tunay kang anak ng Diyos. Babalik at babalik ka. Sabi ng kantay, babalik ka rin. Pantay, magkapiling. Roma 5:20. Romans chapter 5 verse 20, nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway, ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Amen. Roma 5:20. Walang ipinanganak ng Diyos na born again at talunan. Amen? Amen. You are a winner. You are a winner. We are a winner. John 5, 4-5, Pastor. 1 John chapter 5 verse 4 to 5. Sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Amen. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Amen. I am what the Bible say I am. Everybody say, I am what the Bible say I am. I am a winner. Renew your mind. What is the big idea? The big idea. Sige, kunin niyo po muna yan. I am what the Bible say I am. I am a winner. I am a winner. What is the big idea? The big idea, gusto ko pong iwan sa inyo dito po sa part 2 ng ating pong series, ng part 2 ng I am series. The big idea is, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, begin. Renew your mind and agree with God. I am what the Bible says I am.
Second time. Pangalawa po. Sabay-sabay. 1, 2, 3, begin. Renew your mind and agree with God. I am what the Bible says I am. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Any suggestion, opinion, share, bago tayo pagbukasan sa panalangin ni Bishop? Ano nga ba sa Greek yung metamorpho. Dapat magbago na tayo ng ating mind na yan yung kalooban ng Diyos. Yan ang sinasabi pala ng Biblia ng Diyos sa atin. Amen. Yan ang sinasabi. I am what the Bible says I am. Metaphor. So bukas naman, dahil natapos na po tayo dun sa I am series, I have series naman tayo. Last part. I have series. 4 lang po yun. 4 lang yun. I have series. So ano ba ang meron ako na ibinigay ng Diyos? Kung ngayon, I am, ano ako? So, ano ako na sinasabi ng Bible na dapat kong sabihin, na dapat kong paniwalaan? Bukas, yung part 3, I have naman. Ano naman yung meron ako na bigay ng Diyos? Na dapat alam natin, na dapat idinideklara natin, na dapat ipinaglalandakan natin, ano man ang meron ka na bigay ng Diyos. Yun naman po ang tatalakayin natin bukas. Yung pong I have series. So, part 1 and part 2, I am series. And part 3, I have series. Okay? Sige, tayo ay tumayo. Tayo ay umawit ng isang awit sa Panginoon. Awitin natin yung kanta nagsasabing, kaibuti mo Panginoon. Hindi tayo arapat-dapat tayo pinatawad at tinatawad ng Diyos. Sa pamamagitan ng awitin, awitin natin ito ng pananampalataya sa Panginoon. Glory. Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Ikuti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Sinasama kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos, nasa atin ay nagmamahal. Inuulit, sinasamba kita, bilang Diyos ang Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, nasa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, nasa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, nasa atin ay nagmamahal. Okay, isa tayo ay magbukas sa panalangin.
Salamat sa ikalawang araw, Panginoon. Namin pananalagi sa lugar na ito na ikaw yung kasama namin. Yes. Pinagpala mo kami sa lugar na ito. Yes, God. At patuloy po na ang salita mo ang tunay na kalakasan po, ang katotohanan na nagpapalaya sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ito nais mo. Katignan namin ang aming sarili kung anong sinasabi na iyong salita para sa amin, Panginoon. Nais mo mabuhay kami na isang bagong nilalang, Panginoon. Nais mo mabuhay kami na mananagumpay na ilang Diyos. Kaya mo na hindi lamang namin ito natututunan, naunawaan, narinig. Hindi hayaan mo, Diyos, na ito ay yakapin namin, Panginoon. Kami maging kasangkapan na yung katwiran, sapagkat we are ambassador of Christ of God. We are a new habitation of God. Thank you, Jesus, O God, dahil ito po yung mga katotohanan, Panginoon, na patuloy na kapag ito'y naunawaan namin, pumapasok po yung metaphor po, Panginoon, yung bagong kaisipan o Diyos, na wala na po sa amin, Panginoon, na pwedeng gumiba. Wala po sa amin maaaring maglayo sa inyo, O Diyos, sapagkat kami, Panginoon, ay mga tagapagmana mo, Panginoon, ng iyong talumpayo, God. Salamat kami bilang mga manggagawa na tinawag mo, pinili mo dakilang Diyos upang maglingkod sa inyo. Ito nais mo, Diyos, para sa bawat isa sa amin, O God. Kaya makita namin ang pag-ibig mo, Diyos, na siyang gumawa sa buhay namin bilang mga manggagawa. At kami lagi magpalakasan sa isa't isang dakilang Diyos. Lagi kami magtulungan at lagi namin gawin na ikalulugod ng iyong pangalan sa iglesyang ito na pinaglagyan mo sa amin bilang kami sa Order of Ministry ay bahagi na iyong katawan. Maging katotoo po kami sa buong katawan po ninyo, Diyos. Hindi ba kami kasing lawak, kasing lakas ng kanilang puwersa. Pero yung lakas ng pagiging bagong tao, Panginoon, ay makita sa Order of Ministry, sa Order of Family, Panginoon. Ikaw nga, Diyos, na kasama namin. Ikaw ang Diyos na naghahani sa amin. Ikaw ang Diyos na bumago sa aming buhay, Panginoon. Kaya naman salamat. Kahit kung minsan, Lord, dumadating sa amin ang mga pagsubok, kahit dumadating sa amin ang mga panghihina, discouragement, O Diyos. So, tuwing titignan namin ang sinasabi mo kung ano kami, O Diyos, kami po ay lumalakas, nagiging matagumpay. Kaya naman salamat sa umaga ito, Diyos. Salamat sa likod mo na ginagamit na magpuro para sa bagay na ito, Diyos. Sa iyo po lahat ang aming kaluwalhatian, ang lahat ng parangalan at kaluwalhatian at patuloy dakilang Diyos. Pinakatiwala namin muli ang buong maghapon sa inyong mga kamay. Samahan niyo po kami, Panginoon. Salamat, pinagpala mo kami. Salamat. Kami patuloy na magiging matagumpay dahil ang tagumpay mo ay nasa amin. At kami po, Panginoon, hanggang sa pananatili namin kung tatlong araw sa lugar nito, ang kalakasan ay lagi naming mararanasan. Sa kami sa ating dalangin, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.